Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Naku po mga kabibig, grabe. Sinupalpal ni Atty. Topacio at ni Sal Panelo si Risa Hontiveros. Parang hindi yata alam ni Risa Hontiveros ang kanyang ginagawa tungkol sa kanyang resolusyon na kung saan ang kanyang isinumite sa Senado na imbestigahan kung pwede kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba nangyari ngayon sa ating mga senador? Ay, basta lang makapagkaso, makapag-send ng, o makapasumite ng resolusyon, okay na, basta pag-usapan yung tao. Nako, Clarky, no? Natapos na ang SMNI ka Eric Celes at saka Loren Badoy. Natakot yata ang Kongreso kasi maraming mga EFP alumni ang naghingi sa kanila kung hindi pa palayain. Nako, delikadong magmarcha doon sila sa harapan ng Kongreso para yatang natakot sila kaya pinalaya. Sabi ng iba, ang rason tayo humanitarian at dahil sa nanay ni ka Eric ngayon, tapos na ang storya ng SMNI at mga host, Pastor Kibuloy na naman. Nako, Clarky, mga kabibig ko eh. Ano bang punto nilang gustong iparating sa ating lahat? Klaro mga kabibig, ang punto nila is that gusto nilang mawala ang SMNI. Gusto nilang mawala si Pastor Kibuloy. Gusto nilang silutan si Pangulong Duterte. At ngayon, heto si Risa Hontiveros, nagpapa-epal-epal na naman, nagmamagaling na naman, sabi ng Atty. Topacio, parang ano ba ito, pag magpe-presenta daw ng witness si Risa Hontiveros, huwag ka na lang maniwala. Hala, Clarky naman yung sinabi ni Atty. Topacio, no? Tapos si Sal Panelo sabi niya, ano ba yan? Klaseng resolution ba yan ni Risa Hontiveros? Para lang talaga masabing may ginagawa sa Senado. Naku, panoorin ninyo ang video na kung saan in-explain ni Atty. Topacio at Sal Panelo kung bakit mali-mali ang ginawa ni Risa Hontiveros. Watch this video. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan ay pending yan sa ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Hontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. Well, actually, these latest developments are not unexpected. Kasi, di ba, I think it was early this year na nag-umpisang umaungaw yung leftist bloc sa House, sina Representative Arlene Brosas na dapat ng imbestigahan, etc. Ngunit ang tugon ko nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Hontiveros na ito daw ay in aid of legislation, palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya, yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niyan sabihin nung sinusugan nila yon last year, hindi nila nakita lahat ng anggulo. So, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay dalhin lamang itong kasong to sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro hiyain, ibuli, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Sapagkat ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Yung privilege speech niya, sabi niya gusto niyang malaman kung totoo o hindi yung sinasabi ng witnesses. Ngayon, ang problema kay Senator Hontiveros, katulad nga ng sabi ko, ang sama ng kredibilidad niya pagdating sa witnesses. Kung natatandaan niyo noong 2017, yung Kian de los Santos, may nagreklamo po mismo sa amin, sa VACC, yung tatay ng isang witness na kinuha daw ni Risa Hontiveros, yung anak niya. Yung si Risa Hontiveros, may kaso yan sa Pasay Court ng anti-wiretapping na dinimanda siya ni dating Secretary Vitaliano Aguirre. May demanda siya. Kung kayo'y may kaso, huwag kayong manira by using the Senate. Pinupropaganda nyo kung totoo yan, ba't di naghahain ng demanda yan? O kaya tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. Hindi po pwedeng hindi natin pag-usapan. Sige. Yung isang resolution o isang panawagan na ginawa ng isang senadora dyan sa Senado. Kung saan tinatawagan niya ang Department of Justice na mag-issue ng hold order o departure
Kumbaga, ng hadlangan si Pastor Apollo C. Kibuloy na lumabas ng bansa. At kaugnay dito, nagpalabas siya sa Senado ng mga video di umano na dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay may mga reklamo. Kung ano-anong mga reklamo at krimen ang nirereklamo nito. Ngayon, hindi ko maintindihan itong senadorang ito. Bakit ginagamit niya ang opisina, ang sangay ng Senado upang manira? Sapagkat kung totoo yung mga aligasyon na yan, dapat tulungan niya na mag-file yan sa prosecutor's office upang madinig. Ang nangyayari, hinuhusgahan niya. Ang biro mo, hahadlangan mo magbiyahe, di wala namang kaso. At sinasabing kailangan daw maging accountable. Accountable for what? Wala pa nga eh. Bakit? Pareho rin yan ang nangyari doon sa pagpapakulong. Ito'y palaging ginagamit nila ang sangay kung saan sila naroon ngayon upang magpropaganda, upang manira. Hindi po pwede yan. Your duty as a lawmaker is to pass laws that will respond to the needs of the country. Hindi yung gagamitin nyo ang mga ibang tao upang manira din ng ibang tao o anumang institusyon. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na down with evidence. Naku po mga kabibig, grabe. Sinupalpal ni Atty. Topacio at ni Sal Panelo si Risa Hontiveros. Parang hindi yata alam ni Risa Hontiveros ang kanyang ginagawa tungkol sa kanyang resolusyon na kung saan ang kanyang isinumite sa Senado na imbestigahan kung pwede kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba nangyari ngayon sa ating mga senador? Basta lang makapagkaso, makapag-send o makapasumite ng resolusyon, okay na, basta pag-usapan yung tao. Nako, Clarky, no? Natapos na ang SMNI ka Eric Celes at saka Loren Badoy. Natakot yata ang Kongreso kasi maraming mga EFP alumni ang naghingi sa kanila kung hindi papalayain. Ako, delikadong magmarcha doon sila sa harapan ng Kongreso para yatang natakot sila kaya pinalaya. Sabi ng iba, ang rason tayo humanitarian at dahil sa nanay ni ka Eric ngayon, tapos na ang storya ng SMNI at mga host, Pastor Kibuloy na naman. Ako, Clarky, mga kabibig ko eh. Ano bang punto nilang gustong iparating sa ating lahat? Klaro mga kabibig, ang punto nila is that gusto nilang mawala ang SMNI. Gusto nilang mawala si Pastor Kibuloy. Gusto nilang silutan si Pangulong Duterte. At ngayon, heto si Risa Hontiveros, nagpapa-epal-epal na naman, nagmamagaling na naman, sabi ng Atty. Topacio, parang ano ba ito, pag magpe-presenta daw ng witness si Risa Hontiveros, huwag ka na lang maniwala. Hala, Clarky naman yung sinabi ni Atty. Topacio, no? Tapos si Sal Panelo, sabi niya, ano ba yan? Klaseng resolution ba yan ni Risa Hontiveros? Para lang talaga masabing may ginagawa sa Senado. Naku, panoorin ninyo ang video na kung saan in-explain ni Atty. Topacio at Sal Panelo kung bakit mali-mali ang ginawa ni Risa Hontiveros. Watch this video.